Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga, Father. Ngayon ang ikalawang Sabado ng buwan, bagamat ikalawang Sabado, ngayon natin ginawa ang ating tinatawag na First Saturday Devotion, sapagkat ang unang Sabado ay natapat ng All Saints Day. Kaya mas minabuti nating i-move ang ating First Saturday Devotion ngayong umagang ito. At salamat sa biyaya ng Diyos, nakapagdaos tayo ng prosesyon. Walang ulan. Umambon ng kaunti pagdating na dito sa loob. Biyaya ng Diyos. At patuloy tayo humingi ng biyaya sa Kanya na itong parating na bagyo ay huwag magdulot ng matinding pinsala sa ari-arian at sa buhay. Sa ating ebanghelyo, narinig natin sinasabi, may mga itinuturing tayo sa lipunan na mga taong kagalang-galang, mga mahahalagang tao, VIP, nirerespeto, tinatawag na honorable. Pero ano ang sinasabi ng Ebanghelyo? Ang itinuturing na mahalaga ng mga tao, kung minsan kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Dito makikita natin ang malaking pagkakaiba ng panukat ng pamantayan na ginagamit ng Diyos sa panukat at pamantayan ng tao. Alam natin na kapag nasa posisyon, meron tayong karapat-dapat na tawag, paggalang, pagrespeto. Nirerespeto natin ang authority, ang posisyon. Kaya nga di ba, kapag presidente hanggang sa mga pinakamababang paglilingkod at posisyon sa lipunan, tinatawag natin silang honorable. Kapag pari, tinatawag nating reverend. Kapag obispo, His Excellency. Kapag kardinal, His Eminence. Kapag Santo Papa, His Holiness. Meron tayong karapat-dapat na mga pagtawag sa bawat kapatid na humahawak ng posisyon sa lipunan at sa simbahan. Pero talagang kung kilala natin ang mga tinatawag natin at iginagalang at inirerespeto na may mga posisyon sa lipunan, sa pamahalaan, minsan para bang tayo mismo kinikilabutan kapag tatawagin natin silang honorable. Mas maganda pa nga minsan, horrible. Bakit? Kasi yung posisyon, yung paggalang, yung pagrespeto, hindi tumutugma sa kung sino itong tinatawag nating honorable. The Honorable Congressman so-and-so. Parang mas magandang tawagin ang magnanakaw na congressman so-and-so. Galit ang maraming tao. Ang pinakahuling ikinagagalit ng maraming tao ang nangyari
sa Cebu. 26 billion flood project. 26 billion. Hindi million, hindi thousand. Bilyon ang pinag-uusapan. Mahigit 100 ang namatay at mahigit 100 pa ang nawawala. Parating na naman ang isang bagyo na sinasabing maaaring maging super typhoon. Napakalawak ng radius ng sasakupin nitong bagyo na ito. Napansin niyo ba sa mga natural calamity na dumarating ngayon, ine-expose ang mga hindi magandang gawa ng ating mga honorable. Iginagalang, inirerespeto. Nang lumindol sa Cebu, sa Davao, may mga na-expose na mga anomalies. Nang bumagyo sa Cebu, sa Visayas, at sa maraming lugar, na-expose ang mga hindi magagandang gawa ng ating mga iginagalang at inirerespeto. Mga kapatid, kailangan natin magdasal. At sa ating pananalangin, kailangan nating kumilos. Sa panahon ngayon, kailangan nating gawing totoo at buhay ang sinasabi sa sulat ni Santiago. Ang panalangin kailangan samahan ng gawa. Ang panalangin walang gawa, patay, baliwala. Kaya sa totoo, yung pagsasakripisyo ninyo para gumising ng mas maaga, kalungin sa inyong bisig ang imahen ng mahal na Birhen ng Fatima. Magdasal ng rosaryo habang nagpoprosesyon ay isang malinaw na sakripisyo. Sana hindi natin hayaang mabaliwala yung sakripisyo na ginagawa natin. Sana sa ating pananalangin, ibinubulong natin sa Diyos, Lord, iniaalay ko itong sakripisyo na ito, munting sakripisyo, para sa ikapagbabalik loob ng mga makasalanan. Iniaalay ko itong munting sakripisyo na ito, Lord, para sa akin, sapagkat ako'y makasalanan. Iniaalay ko, Lord, itong sakripisyo na ito na ginagawa ko ngayon para sa aming mga congressman. Lalo na yung mga congressman na may sakit pero nasa abroad. Ang sarap ng buhay. Lord, hipuin mo po sana sila. Kalugin mo sana, Lord, ang kanilang konsyensya, ang kanilang puso, upang makita nila na sa kanilang kasaganaan ang mga mahihirap, ang simpleng tao ang nagdurusa, namamatay at nagbubuwis ng buhay. Kapag titignan natin, mga kapatid, ang mga ipinopost sa Facebook, ang mga napapanood natin sa mga balita, itong mga kapatid nating ito
na sobrang naghirap dahil sa mga kalamidad ang mukha ng ating bansa. Naghihirap ang marami sa atin dahil sa kasuklam-suklam na ginagawa ng ating mga iginagalang at nirerespetong pinuno ng bansa. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya na lumabas ang katotohanan. Maalis yung takot sa puso ng mga nakakaalam. Ano ba talaga ang nangyari? At mahatulan, magdusa, makulong ang mga may sala. Panginoon, ipagkaloob mo nawa sa amin ang biyayang ito. Amen.